Magandang umaga po. Umaga pa naman po. Umaga, Sir Bong, sa school. May nag-chat sa akin, sabi niya, kaya daw nadidelay yung medical allowance nila dun sa division nila. Dahil mahigpit daw doon yung kanilang division, mahigpit daw doon sa liquidation ng kanilang medical allowance noong 2025. Doon daw sa division nila, pinapayagan naman kahit hindi HMO. Kaya lang, dapat maliquidate mo yung buong resibo ng 7,000. Yun lang. Pwede nilang gawin yun. Oo, kasi yung sinasabi natin na HMO, pag ang kinuha mo ay less than 7,000, pwede yun. Nasa provision yun, nasa guidelines ng medical allowance. Nandun yun sa memo ng medical allowance na kung yung 7,000 na nakuha mo, na-receive mo, pag kinuha mo siya ng less than 7,000, pwede. Ngayon, Sir Bong, tama po ba yung ginagawa ng division office? To my understanding, oo. Tama sila kasi hindi ka kumuha ng HMO eh. Kung kumuha ka sana ng HMO na mas mababa sa 7,000, ang sabi doon, yung sobra, sa'yo na. Ang kinuha mo pala, hindi ka pala kumuha ng HMO eh. Ang kinuha mo ay individual nga, pero hindi ka kumuha ng HMO, mas mas pinili mo pa yung yung gumastos ka sa doktor, resibo ng doktor sa konsulta, gumastos ka doon sa kung ikaw ay nagpa-check up, 'di ba? Or resibo resibo ng sabihin sa drugstore. Pag ganyang liquidation, mahirap yan. Mahirap yan kasi official receipt yan. Oo, nandun yung VAT number ng mga, mahirap yan eh. Alam nyo kapag nagli-liquidate ka ng resibo, hindi basta-basta resibo yan ay pwede na. Dapat yan official receipt. Kung doktor man, dapat official receipt ng doktor. Hindi po pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng resibo lang na kinukuha na yung nabibili sa bangketa. Hindi pa pwedeng ganun yan. Ako, nauunawaan ko yung division nyo. Kasi dyan sa division nyo, pinapayagan kayo. That's very good. Kaya lang, play wise, no? Kung kinuha mo na lang HMO na mas mababa 7,000, kung nagastos mo yung pera, at least, mababa na lang kinuha HMO. Kaya lang, ikaw mag-aano yan. Diba? Ako, hindi ko ini-encourage yung ang kukunin nyo ay mas mababa. Kaya lang, nagiging realidad kasi yung mga guro kasi nagagastos o nagagamit. Nauunawaan natin yun. Diba? Kahit si Sir Benjo din naman sinasabi niya na nakakahinayang yung mga guro na hindi kumukuha ng 7,000 na package ng HMO kasi napakaganda. Kasi kami ni Sir Benjo Basas, group kami Talagang maximize yung 7,000 sa Kaiser. Si Sir Benjo Basas nga, nagagamit niya sa konsulta, walang problema. Pupunta lang daw siya sa hospital. Okay. Ako naman, kahit hindi ko nagamitin, huwag lang ako mapunta ng hospital. Yung package kasi namin, 75,000 kada sakit. Malaking bagay na yun. Hindi ka na mag-i-employ ng gastos. Kaya lang, yung mga guro, gusto pa rin ng hindi sila kumukuha ng maximize na 7,000. Ang kinukuha nila ay mas mababa sa 7,000. Kaya lang, sa inyo, sa division nyo, hindi nyo ikinuha ng HMO, hindi mo ikinuha ng HMO, pero pumapayag naman yung division nyo sa mga resibo, sa mga OR, ng drugstore, ng konsulta, and any related sa health mo, no? Sa health consultation, sa yung mga health expenses, pumapayag naman sila. Kaya lang,
nire-require kayo ng maximum na 7,000. Yun, ang hirap. Alam nyo, hindi basta-basta ano yan, official receipt. Oo, baka mamaya kasi ipapakita yata sa COA yan. No? Kaya ang COA dapat official receipt. Dapat yung company na binilan mo ay mga legit. Hindi po pwedeng hindi nagbabayad ng tax. Ganyan yan eh. O kaya tama yung ginagawa ng division office nyo. Di ba? Pero kung HMO ang pinresent mo, hindi na kayo hahanapan dahil nasa guidelines 'yon. Kung HMO ang kinuha mo, hindi na kayo hahanapan ng resibo. HMO, the merely fact na meron kang HMO, that is enough already. Hindi ka na dapat hanapan ng mga resibo. Oo. Yung HMO card, kahit ipakita mo kung hanapin yung resibo mo, kung kinuha mo lang 1,000, wala nang pakialam yung division office doon kasi nandun naman sa guidelines. Kapag kinuha mo ay mas mababa, wala namang problema. Sa'yo na yung sobra. So, ang tanong mo, Sir Bong, tama po ba yung ginagawa ng division office namin dahil hindi naman ako kumuha ng HMO card? Liquidation po, yung mga receipt, yun daw po ipoprovide, yung 7,000. Sa pagkakaunawa ko, tama sila.